Ngayong umagang ito mga kapatid, since na tayo po ay, sabi nga po ay nakapagbigay na ng parangal sa ating mga magulang dahil yun naman po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay darako tayo sa main topic ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ano po? Makipagbukas po kayo sa akin mga kapatid sa Matthew. Pasensya na po kayo kay Pastor, no? Nung pong nakaraang Don Watts ay hindi po ako naka-attend dahil nagkaroon tayo ng kaunting karamdaman pero ako po naniniwala ng Panginoon ay pinagaling na ako. Napansin ko lang po si Nanay Selly, wala na po yata, umuwi na. No? Amen, amen, amen. Oh. Isang pagpapala sa atin na kahit na isang sandali nakasama natin si Nanay Selly ngayong umagang ito. Ano? Yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon at nakita natin siya na medyo malakas. At, well, isa pa pong pasasalamat sa ating kay Apong Tatat na continuous yung kanyang pag-recover at pagpapalakas ng kanyang katawan. At sino pa po? Yung ating kapatid na I think kanina pong umaga nag-flight na sila. Sila Sister Eileen, pag-pray natin mamaya, Pastor, na ingatan sila ng Panginoon hanggang makaabot doon sa lugar na kanilang pupuntahan at samahan ang kanyang buong pamilya. Anyway, sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Simple lamang po yung pag-aaralan natin ngayong umagang ito. Makipagbukas kayo sa akin mga kapatid sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Siguro po magugulat kayo itong topic po natin ito, kaya nabanggit ko po sa inyo, meron pong dalawang bahagi. Yung una kanina po, in-honor natin ang ating mga magulang at ating pinasalamatan. Ngayong part po na ito ay part naman para makinig tayo ng salita ng Diyos. Patungkol sa nais, ipatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. Basahin po natin yung Matthew chapter 6 verse 19 to 21 bago po tayo tuluyang pumalaot sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. Ngayong umagang ito, sorry. Sabi po doon, 19, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang makapapasok na magnanakaw. 21, sapagkat kung nasaan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din naman ang inyong mga puso. Sige po, mga kapatid, dinaanyayahan ko po kayong tumayo minsan pa. Tayo po ay magsusulit at mananalangin sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. Ngayong umaga, O Diyos, ay patuloy naming pinagdiriwang, Panginoon, ang araw ng aming pong mga magulang. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng aming pong mga pisikal na magulang, O Diyos, dito sa lupa. Dinadalangin namin, Lord, na patuloy mo silang gabayan, patuloy mong ingatan, at higit sa lahat, Lord, pagpalain. Gayon din naman, Panginoon, dalangin ko po ang iyong pong mensahe ngayong umagang ito. Patuloy ko pong inihiling sa iyo, Panginoon, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming pong mga pangunawa, at higit sa lahat, Lord, i-prepare mo, Panginoon, ang kabuuan sa amin, simula sa aming pong mga puso, maging sa aming kaisipan. Upang ang aming pong pag-aaral ngayong umagang ito ay tunay naming maintindihan at maging paalaala sa amin na higit sa lahat maipamuhay namin, Panginoon, ang main essence, Panginoon, ng iyo pong mensahe ngayong umagang ito. Payapain mo, Panginoon, ang aming pong mga puso, aming mga isipan. Tulungan mo kaming mag-focus sa iyong mga salita.
Tulungan mo kami, O Diyos, na maibaba po namin, Lord, ang aming pong mga iniisip pansamantala. At mag-focus kami sa iyong gagawin sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, na iningatan mo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko po sa oras na ito, Diyos, ang pangunguna ng iyong banal na espiritu ang laging pumagitna sa amin. Kayo po, Panginoon, ang aming pong maging tagapagturo. Wala po akong karunungan, sa iyo lamang po ako humihingi ng gabay. Dalangin ko rin ang aking mga magulang, mga kapatid, Panginoon, na makikinig ng iyong salita. Buksan mo, Panginoon, ang kanila pong mga pangunawa. At higit sa lahat, Lord, pagpalain mo po sila. Dalangin ko, Lord, ang kapaligiran, hawakan mo po ito. Patuloy na ikaw po ang magkontrol, Panginoon, anuman ang mga espiritu na maaring makasagabal sa iyong mabuting layunin at mabuting gawain, Panginoon, na paghahayag ng iyong salita. Ito'y suwayin mo, Panginoon. At buksan mo, Panginoon, hallelujah, ang pagkakaisa. Kalagan mo, Panginoon, ang espiritu na kung saan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, hallelujah, ay maging seryoso sa pakikinig upang ito'y amin pong tunay at ganap na maipamuhay. Minsan pa, Lord, dalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid, kung sino man, Panginoon, ang may karamdaman, we claim it in your mighty name na kami po, Lord, ayun ang pinagaling. Sa lahat, O Diyos, na may kahilingan, Panginoon, pasasalamat, Panginoon, amin pong itinataas sa iyo. Minsan pa, O Diyos, ako po na iyong gagamitin, Panginoon. Gamitin mo lamang ako bilang tungtungan po ng iyong mga paa. Hallelujah. Ang iyong pong kalooban ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Minsan pa, O Diyos, sa iyo ang papuri, sa iyo po ang kadakilaan. Ito po ang aming panalangin na may kalakip na pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Alas 8. Gis, ano po? Hindi gumagana po yun eh. Hallelujah. Mga kapatid, are you blessed? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito, ang tunay na kayamanan. Well, kung ating pong ihahambing o ililink yung ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, may tuturing nating isang kayamanan ng ating magulang. Amen? Tama po yun. Pero ang nais po ng Panginoon ngayong umagang ito, ay tingnan po natin yung tunay na kayamanan. Kasi yung tema ng ating pong pag-aaral ngayon ay makikita po natin, ano po? Yung pong maling pag-iimpok o yung maling pagtingin sa mga bagay na naririto sa daigdig. Alam ko pong ito'y madalas nang na-message at ito po'y ilang beses na rin nating narinig sa mga message. Pero hayaan nyo mga kapatid na ngayong umagang ito'y magsilbing paalaala sa bawat isa sa atin ang mensaheng ito. Hallelujah. Sabi po doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakapapasok na magnanakaw. 21. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Amen? Alam nyo mga kapatid, sa bawat Kristiyano, ako po, alam ko, I hope and I pray sa bawat isa sa atin, naiintindihan natin ang message na ito. Sabi po doon sa huli, nakasulat, kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong mga puso. Mga kapatid, yung po bang kayamanan ay patukoy lamang po ba sa mga material na bagay? No. Sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng ating pong pinapahalagahan ng higit sa Panginoon, ito'y pwede nating ituring na kayamanan. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ang tao ay maaaring yumaman. Kayamanan, ayan po yung madalas na gustong mensahe ng ng mga tao, yung pagyaman. Pero iba po ang ibig sabihin ng Panginoon patungkol po dito.
Ang tao ay maaaring yumaman, sa paningin ng mundo, ngunit maging dukha sa harapan ng Diyos o dukha sa Espiritu. Ang tunay na kayamanan ay, matatagpuan lamang, saan po? Matatagpuan kay Kristo, kung mayroon tayong relasyon kay Kristo. Tsaka isang bagay na pwede nating ituring na kayamanan ay yung pong pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng banal na kasulatan, we are, traveler lamang dito sa mundong ito. Hindi po tayo taga rito. We are citizenship. Anong tawag doon? We are citizen of heaven. We have a citizenship. Doon sa kalangitan. Kasi kaya ito po'y paalaala ng Panginoon sa atin, maraming mga tao, lalo pat po ngayon, meron po akong nabasa at napanood na isang napakayamang tao sa ibang bansa. Nung siya po ay namatay, request niya sa kanyang pamilya, isama sa kanyang living yung kanyang Rolls Royce, yung Ferrari, at saka yung Mustang na paborito niya. So, napakalaki ng hukay na ginawa. Literal ang pagkaka-explain sa kanya. Ang sabi niya, hindi ako naniniwalang hindi ko dadalhin ang mga yan. Ang tanong, mga kapatid, nadala ba niya doon sa kanyang pinuntahan? Hindi. Hindi niya madadala. Dahil hindi pwedeng pumunta yung mga bagay na yon sa kanyang pupuntahan. Ano ang sabi ng Biblia? Sinilang tayo rito sa daigdig na hubad, babalik tayo sa Panginoon na hubad. Wala tayong madadala kahit na maging ang ating damit. Amen? Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Pag meron kang relasyon sa Panginoon, nasa iyo na ang lahat. Meron kang buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Brother Ramil kanina, saan ka pa? Sesela na kamo. Sabi sa Kapampangan, Hallelujah. So, patalastas, Sabi nga ni Brother Ramil, saan ka pa? Sesela na kamo. Sa 15 po, Friday. Magkita-kita po tayo doon. At ako'y nabibless sa, mga kapatid dito sa Ebus and Natividad. Kanino ko po ba kinwento? Kay Sister Ging. Sabi ko, tinitingnan ko po yung linagay po natin sa group chat, yung po mga pangalan. Sabi ni Sister Jose, nung nasa sabi niya, nakasulat na yung pangalan ko doon. Wala pa po, di ko pa makita Sabi ko sa akin, hindi po invisible yung kaya ganun, sabi niya. Amen. So sabi ko, pagka po wala pa ako nakitang nakasulat doon, hahanap po ako ng emoji. Yung emoji na naka-load po, nagmamakaawa. Pero, nagbibiro lamang po si Pastor. Sa nakita ko po kahapon, to God be the glory. Yung pag-support ninyo sa manggagawa ng Panginoon, wow, sabi ko, into the next level. Isipin nyo po, bataan pa. Nagawa nyo sumuporta. Kasi yung pong pinuntahan natin doon, mga kapatid, investment po yun. Investment sa Panginoon. Kayamanan sa langit. Yung pong makahayag tayo ng salita ng Diyos, may ma-convert, meron pong maging Kristiyano at makilala ng tunay at malalim ang Panginoong Jesucristo. Isang kayamanan na sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya salamat po. At patuloy ko pong, sabi ko nga po, yung pong aking pong sinasabi na maghahanap ako ng emoji na nakaload at nagmamakaawa. So, hindi po. Sa nakita ko kahapon, sabi po ng Biblia, i-honor mo din, sabi niya, yung mga tao na patuloy na sumusunod, sa kagustuhan ng Panginoon.
Maging yung pong ating pong mga gawain, ano, ito nabanggit ko na no nakaraang linggo. Pero uulitin ko po ngayon. Makikita at mapapatunayan sa isang Kristiyano kung siya po talaga makikita natin na ano po, naroroon at committed sa Panginoon. Galing sa trabaho, ano po, naka-uniform pa, hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan nila. Pero lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos. Ano po? Na maaaring umuwi muna sa bahay, magbihis muna, pero hindi. Uunahin ko ang Panginoon. Nung nakaraang gawain po natin ng Huwebes, ano po? Bagamat na-late po si Pastor, ano, na-late kami ni Pastor Ronnie. Pero ako pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nung dumating po kami doon, akala ko po Sunday service. Ano po? Nandun lahat, present po yung ating mga kapatid. Kaya naman kami pong dalawa ni Pastor Ronnie na ang amin pong mga puso talagang nagagalak at nagbabounce sa saya dahil sa ano po, ipinakikita at ipinamamalas ng Panginoon sa aming dalawa sa pamamagitan po ninyo. Nawa, sabi ko nga po, dalas kong pinapanalangin na, Lord, anuman po ang kanila pong mga kahilingan, anuman po ang kanila pong gusto, dahil alam ko po, nakikita ko, Panginoon, sa kanilang puso na talagang willing sila na sumunod sa iyo. Ipagkaloob mo, Panginoon. Lagi ko ipinagpe-pray po yan para sa inyo. Hallelujah. Sige, balik po tayo sa topic. Tunay na maituturing na kayamanan ang mayroon tayong Panginoon. Sabi ng Biblia, mapalad mapalad ang bayan na ang kanyang Diyos ay ang Panginoon. Hallelujah. Sinasabi sa aklat ni Juan, ni Lucas, ni San Lucas, ano po, do sa verse 9, chapter 9, verse 25, sorry. Ano nga ba ang mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig at mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay? Sa ibang salin, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao ay abala sa paghahanap ng trabaho, paghahanap buhay, paghahanap ng pera, success, posisyon, at seguridad sa buhay. Maraming nagsasabing kapag marami na akong kayamanan, magiging masaya ako. Totoo po kaya? May kasabihan, mga kapatid, ano po, na hindi lahat kayang bilhin ng pera. Totoo po yan. De sana, wala na pong namamatay. Ang buhay hindi kayang bayaran ng pera. Marami nagsasabi na makamtan lamang nila iyon ay magiging masaya na siya. Kaya maraming tao handang magsakripisyo ng oras sa pamilya, relasyon sa Diyos, at maging sa kanilang espiritual na buhay para lamang, ano po, maabot ang pinapangarap na tagumpay. Tagumpay nga kaya. Maaring sa paningin ng tao, tagumpay, mga kapatid. Naglalakihan ang mga building na kanilang pag-aari. Naglalakihan ang kanilang mga kumpanya na pag-aari. Pero ang tanong, pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon sa kanila, binigyan mo ba ng time? Binigyan mo ba ako ng oras? Minsan sa buhay ng tao, ano po, nakalak ang kanyang isip sa inaabot lang kanyang paningin. Kung bakit pinahihintulutan ng Panginoon, ano po, na ang tao kung minsan ay magkaroon po ng karamdaman. Ang tao, ano po, minsan di Kristiyano. Ang Kristiyano po kasi iba. Sabi ng Panginoon, ang Kristiyano po ay lagi niyang iingatan yan. Pero pag sinabi nating tao, general term, yung mga tao na nakatingin lamang, ano po, sa sanlibutan. Inaalaw ng Diyos na sila po ay mahiga. Inaalaw ng Diyos na sila po ay magkaroon ng karamdaman. Bakit? Ano po ang ibig sabihin?
Kasi madalas ang tao, nakikita niya lamang yung level ng kanya pong mata. Hindi siya makatingin doon. Kaya pag ang tao ay nahiga, maaalala niya na mayroon palang Diyos na kailangan niya pong tawagan, kailangan niyang pasalamatan sa lahat ng bagay na meron siya. Kaya ang mga tao po ay napakaraming ginagawang paraan para maabot ang pinapangarap na tagumpay. Alam niyo mga kapatid, trending na trending ngayon. Si pastor po kasi ay ang isa po sa aking mga trabaho ay nagkakabit po ng renewable source of energy. Isipin po natin pati po yung pong ating pong mga private o personal na desisyon na tayo po ay magpapakabit ng mga panel sa ating bubong ay pinakialaman na rin po ng mga tao ngayon or sabihin na natin na gobyerno. Kailangan daw po na kumuha pa ng building permit para daw po sa paglalagay ng napakanipis na panel sa bubong. Ano po ang ibig sabihin nito mga kapatid? Gusto lamang po nilang mag-create ng panibagong income sa gobyerno na wala namang kinalaman doon sa kanila pong ini-insist. Building permit, hindi naman po building ang ilalagay eh. Yun lang panel. Kaya naman, hindi po namin alam kung bakit ngayon ay wala pong mabiling materyales ng renewable source of energy. Gumagawa sila ng paraan para po makapasok sila sa ganitong industriya. Huwag po natin kakalimutan mga kapatid, meron pong nagka-problema. Kaya yung topic po natin ngayon, pagkakamal. Pagkakamal ng salapi na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Tingnan po natin yung diyan po sa DPWH. Hanggang ngayon, hindi pa po nasosolve ang problema. Ngayon, meron naman silang ibang binubuksan na gusto nilang pasukin. Bakit? Yung po bang nakuha nila noong issue ng DPWH ay hindi pa po sapat? Ano po? Para pasukin na naman nila. Alam niyo po, isang malaking tulong sa mga lalo na sa magsasaka. Yung pong renewable source para sa water fund. Tapos gusto po nila na pataasin at bigyan ng tax yung lahat ng mga items para po sa renewable source. Kaya tingnan po natin napapanahon yung ating topic. Maraming mga tao na nakapokus, nakatingin sa material na bagay. Sa government na lang po mga kapatid, pero hindi ko po linalahat. Pagka may aasikasuhin ka, mag-a-apply ka ng permit, pagpabalik-balikin ka po niyan bago po makuha ang iyong permit. Pero, pagka po sinabi mong, ang lagay ba naman hindi po ba makikita nyo ang kanilang mata? Nagniningning. Kumukutitap. Diyan po natin makikita, mga kapatid, kung sino po ang tunay na may takot sa Panginoon. Hallelujah. Naku, naka-live tayo. Pero alam niyo mga kapatid, ito po yung katotohanan sa ating mga buhay. Kaya ang topic po natin ngayon, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. At baka tayo po ay madisoras. Sa ating pong teksto, ngayong umaga, mga kapatid, binibigyan tayo ni Jesus ng malalim na babala. Hindi niya sinabing bawal magkaroon ng kayamanan. Ngunit ipinakikita niya na mapanganib kapag ang kayamanan ay naging sentro ng puso natin. Kumbaga, nagiging replacement ng Panginoon ang kayamanan sa ating mga puso. O kaya naman, ganito po, may ibang senaryo. Para ako yumaman, kailangan kong tumawag-tawag paminsan-minsan sa Panginoon. May mga ganun pong kaisipan. Sabi po doon sa Matthew, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Pag sinabing things, mga bagay, na alam naman ng Diyos na kailangan natin, shall be added unto you.
Sinabi ng Lord, but seek ye first. Hanapin muna siya. Kaya lang, kung minsan dinadivert po ng tao, no? Kaya siya hinahanap dahil may gusto. Dahil may kailangan. Ang tanong, mga kapatid, siya nga po ba talaga ang sentro ng puso natin? Siya nga po ba ang dahilan kung bakit? Ano po? Natin siya hinahanap? Sabi ng Panginoong Jesucristo, nung hinahanap siya ng tao, tunay nga bang ako yung hinahanap ninyo? O dili kaya, sabi niya, nakakain kayo ng pagkain ipinakain ko sa inyo, sabi ng Panginoon sa mga tao na humahanap sa Kanya. Pabilisin lang po natin, mga kapatid, ano? Mapanganib daw po kapag ang kayamanan ay naging sentro ng puso ng tao. Dahil darating ang araw na iiwan natin ang lahat ng bagay dito sa lupa, ang bahay, sasakyan, pera, negosyo, at pangalan. Mga kapatid, meron na po ba kayong nakita sa mga pangalan? Pagka ang pangalan, pagkatapos ng pangalan, meron po mga nangakarugtong yan. Hindi po. Ito po'y madalas sa mga professionals na tao. MD, PhD. Ayun po yung sinasabing pangalan, ano po. O kaya, nakakita nyo sa lapida. Retired. Major, General. Ne po? Isa daw po sa itinuturing na kayamanan ng tao yung mga yan. Kaya kanina po, nagpapasintabi po ako, mga kapatid, sabi ni Brother Ram, ang poging-poging pastor, naku po, Lord, sabi ko, huwag naman pong masumpungan sa aking pong puso. Sabi ko na, aking pong kiniklaim yan, po. Pero alam ko naman po na, hindi po Sa susunod ko lang po sasabihin, Di, alam ko naman po na lahat ng tao, di po ba, ginawa ng Diyos. Amen? Wala naman pong pangit sa ginawa ng Diyos Di ko naman po sasabihin, alam ko naman na hindi po ganon. Ang ibig ko po sabihin, lahat po ng tao, basta't kinreate ng Diyos, tayo po'y maganda sa paningin. Amen? Paggising natin sa umaga, ako may minaalang isang istorya. Natatawa si Pastor Ronnie, Sabi po nung ama sa kanyang anak o nanay, anak, gusto ko si Maria para sa iyo Sabi niya, tatay naman, sabi nung anak. Bisa ka waring kagising ko yung Lunes, sabi niya, paruminggo kurugong masakit, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, wala pong pangit. Sa totoo po, dahil tayo ginawa ng Diyos. Po? Ang patunay po diyan, minsan meron pong hindi natin gusto, yung pong face o yung Pero alam niyo mga kapatid, meron pong panahon na makakatagpo niya yung kanya pong yung kanya pong katapat. Di po ba? Minsan meron pong hindi kagandahan sa paningin ng iba, pero meron naman pong gandang-ganda sa kanya. Ganun po yun. Natatawa si Pastor Ronnie. Alam nyo, tingnan nyo si Moses, kaya ang encourage ko sa inyo mga kapatid, lagi po kayo makipag-usap sa Panginoon. Amen? Yun daw po mga Kristiyano, wala po, bumabagal yung kanilang pagtanda. Bakit po? Sa tuwing tayo po ay nakikipagnig sa Diyos, sa tuwing tayo nananalangin sa Diyos, bumabata po tayo. Kaya kung gusto nyo pong stay, look younger and healthy, lagi kayong manalangin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. To God be the glory, Kasi gusto ng Panginoon tayo po ay nagsasabit sa Kanya. Tingnan niyo po yung Panginoong Jesucristo. Nung siya nakipag-usap sa Panginoon, nagliwalas ang kanyang mukha. Maging si Moses. Po? Hallelujah. So balik po natin, bago tayo mapalayo. So isang kayamanan ng tao, kung minsan, makikita mo, kahit wala na siya, nakasulat at nakadugtong pa rin sa pangalan niya, yung pong tinuturing nilang kayamanan. Retired Major General. Minsan makikita mo po sa hospital, o kaya doon sa reseta na ibinibigay po sa atin pag tayo po ay nagpapacheck up.
Pag sinabi yung pangalan ng doktor, meron pong nakasunod na MD, o kaya pagka nurse po siya, RN, registered nurse. Ano po? Ngayon, sa mga sasakyan, meron na pong tinatawag na personalized plate na nakasulat po doon. Pero yun po hindi pinahihintulutan ng LTO. Hinuhuli po yun. Ano? Minsan, meron po nakalagay yung pong CONPAS. Naalala niyo po yung CONPAS? Ano po yung ibig sabihin nun? Mason. Opo. Minsan naman, ano pa po yung ano? Eagles. Yan. Marami po. Alam niyo, may ikukwento ako sa inyo mga kapatid. Kung minsan, ginagamit pong badge yan pag sumakay sa sasakyan eh. Lalo na yung sasakay po sila ng bus. Pero may bago pong asosasyon na hindi nyo alam. Sumakay po ang isang pulis sa bus. Pagsakay niya, tinanong po siya ng konduktor, saan po kayo? Pulis ako. Sabi niya. Pulis. Sige po. Susunod, meron sumakay. Sabi po, empleyado. Sabi, empleyado. Asan yung ID mo? Di pinakita. Alam yung susunod na sumakay mga kapatid, bago sa paningin at pandinig ng konduktor. Saan po kayo? Sabi ng konduktor. May sumakay. Ano po? Walang sinelas. Saan po kayo? Sabi niya, member po ako ng www.com. Bago yata yan na. Sabi po nung konduktor. Baka pwede mo ako i-anib dyan na. Di, wag na po magsisisi kayo, sabi niya. Bakit? Sabi niya. Diyan lang po ako, sabi niya, sa kabilang bayan. Ano ba sabi niya ang asosasyon na yan? Yung pong www.com, walang-wala po ako, sabi niya. Amen. So, yung pong pangalan, o yung pong ilinalagay sa karugtong ng pangalan, kung minsan ito po'y ginagawang kayamanan ng tao, hanggang sa kanyang huling hantungan, kasama niya yung pong pangalan. Ano po? Halimbawa po, Procopio Echegoyen, sabi niya. RN. PhD. Saan po ginagamit ang PhD? Alam ko po sa mga yata yun mga teacher. Opo. So yun po ang tinutukoy dito sa ating pinag-aaralan na tinuturing na kayamanan ng tao. PhD, pwede ba sa doktor yun? Hindi po, no? Mabuti pa ang teacher, pwedeng maging doktor. Doctorate. Pero meron po akong kilala kahit na hindi po teacher, doktor. Ano po, kaklasmate ko po noon pagka yung nakita kulang yung pong answer. Dadagdagan niya, doktorin niya yan. Diba? Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid para kahit na medyo tumatagal tayo. Ano po? Hallelujah. So balik tayo sa ating po pinag-aaralan. Ano po? Binibigyan tayo ni Jesus ng malalim na babala. Hindi niya sinabing bawal magkaroon ng kayamanan. Mga kapatid, wag niyo pong mamimiss, understood. Ngunit ipinakikita niya, mapanganib kapag ang kayamanan ay naging sentro ng ating puso. Dahil darating ang araw na iiwan natin ang lahat ng bagay na ito sa lupa. At ang bahay, sasakyan, pera, negosyo, pangalan, ay maiiwan lahat at tayo ay haharap sa Panginoon. Kaya tinanong ni Jesus, sabi po ron, ano ang mapapala ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Meron po tayong points na isa. Number 1, Brother Pat. Ang kayamanan sa lupa ay pansamantala lamang. Sabi po roon, dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Ayon po sa ating teksto. Matthew 6 verse 19b. Ipinapaalala ni Jesus na lahat ng bagay ay madaling mawala kahit gaano tayo kayaman ngayon. Walang garantiya na mananatili ito o mananatili ito hanggang bukas. Ang kayamanan ay maaaring, number 1, mawala po sa atin. Ito'y manakaw, masira, mawala.
Mawala sa negosyo o yung pagkalugi kung tayo po'y nagninegosyo. Maubos sa karamdaman yung pagpapagamot ng mayroong sakit. O maiwan kapag tayo ay namatay na. Kaya isang kamalian na gawing pundasyon ng buhay ang material na mga bagay dahil hindi ito permanente. Sinasabi po doon sa Kawikaan, chapter 23, verse 4 to 5, huwag mong, pagurin ang sarili mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. 5. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y singbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ganon daw po iyon. So ano po ngayon ang tama? Sabi nga po, para tayo po ay mag-handle ng kayamanan. Ang tama raw pong perspektibo sa pag-handle ng kayamanan ng Panginoon, kaya sinabi po natin Panginoon, tayo po ay alaga lamang. Tayo po ay katiwala lamang ng Panginoon sa kanya pong mga ginawa. Bakit, mga kapatid? Pag ito po'y tinuring natin sa atin, napaka-imposible para sa atin or napakabigat para sa atin na ito po'y gamitin natin sa pagkakawang gawa. Maraming mga tao na nahuhulog sa impyerno pagka po pinag-uusapan yung pong kayamanan. Mayroon pong tao na mayaman na ang ginawa niya ay tumutulong sa mahihirap, nagbibigay sa nangangailangan. Pero siya po ay naimpyerno pa rin. Bakit? Maling pananaw, maling perspektibo sa paghawak ng kayamanan ng Panginoon. Bakit? Tama naman ang kanyang ginawa. Tumutulong siya. Nagiging maawain siya. Winawarningan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa ganong pamaraan na ating gagawin, tunay ba na ang Panginoon ang napapapurihan? O kaya naman, kaya natin ginagawa yon para tayo ay purihin ng tao. Iyon po ang danger doon. Kaya kung tayo po ay pinagpala ng Diyos, meron po tayong mga tinatangkilik, meron tayong kasalukuyan, sabi nga po masasabi natin na hindi naman natin masabing kayamanan kung hindi kabuhayan. Na ito po'y suko sa Panginoon, walang magiging dahilan para ito po'y hindi natin gamitin sa pagkakawang gawa. Dahil ang ating pong perspektibo, ang ating iniisip, tayo pinagkatiwalaan lamang ng Diyos sa mga bagay na ito. Mga kapatid, meron pong sinasabi ang Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, ay hinilintulad sa isang giripo na dumadaloy, yung pong biyaya ng Panginoon. Pag ito po ay nasarhan at hindi na dumaloy, ano po ang ginagawa para ito po ay magamit? Ito po ay pinuputol at pinapalitan ng bago. Same thing, mga kapatid. Pag tayo po ay nagpagamit sa Panginoon, isang example, yung pong kusinero sa Malacanang. Tanong, mga kapatid, pag po ba siya ay nagluto na request ng presidente? Gusto kong kumain ng ganito. Pagluto mo ako, sino po ang unang makakatikim? Natural, yung kusinero. Amen? Ganon din po ang prinsipyo ng Panginoon. Pag merong pinagagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin, walang kauna-unahang makikinabang, walang kauna-unahang ibe-bless ni Lord kung hindi yung tao na nagpapagamit. Amen? Makita po natin yung prinsipyo ng Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong pinag-uusapan ay hindi po nakalak lamang o sarado lamang sa mga pera o material na bagay. Meron pong kayamanan ang tao na hindi po maihahambing sa mga material na bagay. Ano po yon? Pag merong problema at suliranin ng ating mga kapatid,
or even yung ating may mga edad na po wala man tayong maibigay na material na bagay, yung pong presensya natin na nandoon tayo, ipinakikita natin na sumusuporta tayo, ipinakikita natin na concern tayo sa tao, isang kayamanang maituturing natin. Yun naman po ang kayamanan na nakikita ng Diyos na pinagpapala at nire-reward po ng Panginoon. Hallelujah. So, tuloy-tuloy na po tayo. Bigyan nyo na lamang po ako ng mag-alas 9 na eh. At least po siguro mga 20 minutes. Hindi, wag na po natin dagdag yung 1 hour. Hallelujah. Sabi po doon, nagiging siguridad ng tao yung kayamanan higit sa Diyos. Nagiging kapalit ng Diyos sa puso ng tao ang kayamanan. Sabi po sa Matthew 6 verse 24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Okay, nandito na po tayo sa number 2. Kung ano ang iyong pinapahalagahan, naroon din ang iyong puso. Totoo po ba yun? Natural, kasi pinapahalagahan po natin yan. Oras-oras, tinitingnan natin yan. Minu-minuto, yan yung laman ng ating isip. Kaya po, ito'y paalaala sa bawat isa sa atin. Tayo po hindi exempted dyan. Kristiyano man, believer man. How much more yung hindi po believer, Dahil hindi po nila alam yung ganito pong paalaala sa kanilang buhay. Sinasabi sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasaan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang kayamanan ay hindi lamang patungkol, ito na po yung sinasabi ko mga kapatid, sa pera. Ang kayamanan ay ang anumang bagay na pinapahalagahan at pinakamahalaga sa ating mga puso. Ambisyon, relasyon, negosyo, kasikatan, o kahit sariling kagustuhan. Yung po palang sariling kagustuhan, maituturing na isang kayamanan. Kaya nag-warning ang Panginoon doon po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5. Ang Diyos ay iyong sangguniin sa iyong mga lakad at kanya itutumpak sa iyong mga balak. At saka, meron pa pong isa ron Huwag daw pong manangan sa sariling kakayanan. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding, sabi ng Panginoon. Kaya sabi po doon, isa pong maituturing ay yung sariling kagustuhan. Ito ay makikita kung nasaan ang puso ng tao. Sa kanyang, ito raw po ang magdidefine kung nasaan talaga ang puso ng tao. Number 1, inuubos na oras. Hello, mga kapatid. Saan po ba nauubos ang ating mga oras? Minsan, nauubos ang oras natin, sa mga cellphone. Nanonood ng reels. Amen? Tapos, pag hindi nakita yung kasunod, saan kaya hahanapin? Sino po ang relate match? Mag-download po kayo ng para makita nyo yung kasunod. Ibig ko po sabihin, mag-download din kayo ng Bible app para po yung pinag-aaralan natin dito, makita nyo po yung kasunod. Hallelujah. Inuubos ang oras. Iniisip palagi. Pinaglalaanan ng lakas. At inuuna sa buhay o ginagawang priority. Kung mas mahal natin ang mundo kaysa sa Diyos, unti-unting manlalamig ang ating mga espiritu. O ang ating mga kaluluwa. Sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan.
Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya naman, sabi ko po sa inyo mga kapatid, ito'y narinig na nating mensahe. Pero ito po'y nagsisilbing paalaala sa bawat isa sa atin. Sabi po ng kasabihan, paalaala'y gamot sa Kristiyanong. Sa Kristiyanong nakalilimot. Pero ako po'y, alam ko po, I do believe na walang nakalilimot na Kristiyano. Kaya naman ngayong oras po na ito, ipinahintulot ng Diyos na tayo po ay makapag-aral minsan pa. At ma-remind. Hallelujah. Number 3. Nandito na po tayo sa pangatlo. Walang katumbas na halaga ang kaluluwa o ang ating kaluluwa. Sinasabi sa ating susing talata, ano po, mula sa Luke chapter 9 verse 25, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, ngayong oras po na ito, may malalim na tanong ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kahit makuha man ng tao ang, number 1, lahat ng pera, lahat ng tagumpay, lahat ng kasikatan, at lahat ng kapangyarihan, kung mawawala naman ang kanyang kaluluwa, wala pa rin siyang tunay na pagpapala. Amen? Wala po siyang tunay na pagpapala. Bakit? Why? Dahil ang kaluluwa, ay pangwalang hanggan. Ang katawan ay namamatay, ngunit ang kaluluwa ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Kaya wala po tayong madadala kahit na pagsusulit sa Panginoon. Ito po yung akin pong nai-imagine. Sino po rito, mga kapatid, yung bata pa lamang ay Kristiyano na? Wala? Amen, amen. Meron pong dalawa. 3 po tayo. Pero ako po ay naniniwala na lahat tayo ngayon dito ay Kristiyano na. Alam niyo po ba, meron pong sinasabi na simula nung tayo po ay bata hanggang sa tayo po ay kunin ng Diyos ay para pong recorded iyan. Yan po ay recorded. Parang MP3. Panunuorin natin ang ating buhay simula nung tayo isilang hanggang sa kunin tayo ng Panginoon. Panunuorin daw po natin yan. Mga kapatid, tayo magsusulit sa Panginoon. Hindi naman po natin po pwede sabihin sa Panginoon, sandali po, asan ba yung operator? Pwede po bang paki-skip na yan? Kasi noong mga panahon pong yan, ako po ay ligaw. O kaya naman, sabihin mo doon sa operator, pwede bang umpisahan mo na lang nung nakakilala ko sa Panginoon? Hindi po pwede yan. Ang lahat ay nakalantad sa Panginoon. Hallelujah. Pero may pangako ang Diyos sa atin. Hindi na raw po niya babalik-balikan yung ating pong mga kasalanan once na tayo po ay tunay na tumanggap sa Diyos. Hallelujah. Hindi na raw po niya aalalahanin yun. Kaya yun po yung assurance. Maituturing na kayamanan po natin na meron tayong Panginoon. Hallelujah. Sige, tuloy-tuloy na po tayo para po tayo matapos na. Ano po? Yun daw pong buhay dito sa lupa, yung ating mga kayamanan, ito po'y maiiwan. Ano po sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27? Ito po'y madalas na ating pong kino-quote, lalo na sa pinuntahan po namin kahapon. Sabi po ron, itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Tayo po'y mamamatay, anuman ang ating ginawa, anuman ang katatayuan natin sa buhay na ito, tayo man ay presidente, tayo man ay pinakamayaman sa buong mundo, walang makaliligtas sa Panginoon. Tayong lahat ay haharap sa Kanya. Maraming tao ang handang alagaan ng katawan, ngunit pinababayaan ng kaluluwa. Maraming tao pong ganyan. Ano tawag doon? Po siya, talagang very, po siya sa katawan niya. Pero yung pong inner, hindi niya gaanong binibigyan ng pansin.
Hallelujah. Maraming tao ang handang alagaan ng katawan, ngunit napapabayaan ang kaluluwa. Napapagod, ano po, upang yumaman, ngunit walang oras para sa panalangin. Walang panahon sa salita ng Diyos at walang panahon sa tunay na relasyon kay Kristo. Ngunit sa huli, ano po, hindi itatanong ng Diyos kung gaano tayo kayaman, kundi kung kilala ba natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Number 4. Ito na po, last but not the least. Ang tunay na kayamanan ay si Kristo at ang buhay na walang hanggan na ibibigay niya sa atin. Ang kayamanan ng langit ay hindi pilak o ginto. Hindi raw po kayamanan yon, ano? Well, in fact, meron pong nagsabi, hindi daw po mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, lantay na ginto ang lalakaran doon sa langit. Kaya naman, no wonders, sinasabi ng Biblia, wala nakapapasok na magnanakaw doon. Kasi kung may makapapasok na magnanakaw, mawawala na po lahat ang ginto na yon. Meron din po akong narinig, ano? Sa rapture daw po, sabi po nung Kristiyano, lahat ng kanya pong ari-arian, ano po, ay ibibigay niya sa kanyang kapatid na Kristiyano. Nakuha niyo po? Pagka nag-rapture, kung anong meron siya, lahat-lahat sa kanya, ipagkakalob niya na lang to sa kanyang kapatid. Aanin pa nung kapatid niya kasi yung kapatid niya ay na-rapture din. Na ibig sabihin ng lahat ng mga material na bagay na yan, pag ang Panginoon ay bumalik, mawawalang kabuluhan. Hallelujah. Ang kayamanan ng langit ay hindi pilak o ginto, kundi ang pagkaroon ng relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bilang pangwakas, mga kapatid, ano? Kapag nasa atin si Kristo, siyempre, naroon ang kapatawaran, naroon ang kapayapaan, at higit sa lahat, may layunin ng buhay. At may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ito ang kayamanang hindi kayang nakawin, sirain o kunin ng kamatayan. Amen? Hindi niya kayang kunin. Hindi niya kayang sirain. Ano po yon? Kapatawaran. Pag tayo na kay Kristo, may kapatawaran tayo, may kapayapaan tayo, may layunin ng buhay, at may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Totoo naman po yun. Yun po ay hindi kayang alisin ng kamatayan sa atin. Kung hindi, sabi nga po, ang kamatayan, ito raw po yung gate para sa mga bagay na ito na ating pong makakamtan. Dahil makakasama na natin ang Panginoon. Sinasabi sa Filipos chapter 3 verse 8, sabi po roon, sino po ang nagsasalita dito, mga kapatid? Isang encouragement na sinasabi po ni Apostol Pablo. Sabi niya po rito, oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala ko kay Kristo na aking Panginoon. Sabi po ni Pablo yan, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay itinuring kong walang kabuluhan at basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Hallelujah. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ngayong umagang ito, katulad ni Paul, gaano po natin pinapahalaga ng Panginoon? Gaano po natin tinetreasure yung ating pong tinanggap na kaligtasan na galing sa Kanya? Tayo po ba ay madali pa rin matukso, sa kayamanan ng sanlibutan ito? Mga kapatid, ang panawagan po ng Panginoon ngayong umagang ito, tayo raw po ay maging
tapat na tagapangasiwa ng Panginoon. Minsan pa, mga kapatid, ano, sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Huwag po nating hanapin yung pong mga kayamanan. Hanapin natin yung nagbibigay ng kayamanan. Sige po, pinagpala po tayo ng Panginoon sa kanya pong mensahe ngayong umagang ito. Sige, inaanyahan ko po kayong tumayo. At tayo po ngayon ay darako na sa ating pong panghuling bahagi ng ating pong gawain ngayong umagang ito, na kung saan tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Pero bago po tayo manalangin, tayo po ngayon ay darako sa ating pong panghuling pag-aawitan para sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating pong mga manunugtog para po tayo po ay umawit ng isang awit. Nawa, yung pong ating pong pinag-aralan ngayong umagang ito ay tunay na mag-iwan sa ating puso. Napahalagahan ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, ng higit sa lahat ng ating tinatangkilik. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, dakila ka sa aming buhay, O Diyos. Salamat, O Lord, sa maiksing oras na kami po, Panginoon, ay nag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng amin po mga napag-aralan. Opo, Panginoon. Nawa ito, O Diyos, ay amin pong maisabuhay. Makita mo at masumpungan sa aming mga puso na tunay na kayo po, Panginoon, ang aming tinuturing na kayamanan sa aming buhay. Opo. Hindi po, Panginoon, ang mga material na bagay sa mundong ito. Opo. Maging ang mundong ito. Kundi pa naman, Panginoon, sa iyo lamang po, Panginoon, kami. Lagi, Panginoon, nakatanaw. Kayo po ay Diyos na mayroong pong magagawa. Diyos na kayang ipagkaloob, Panginoon, anuman ang aming pong mga pangangailangan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magagawa mo, Panginoon, pasaganain kami. Nang higit pa, Panginoon, sa amin pong inaakala, O Opo, Diyos. Panginoon. Kaya naman sa oras po na ito, hallelujah, we choose you, Lord. Pinipili ka po namin, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay. Opo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makita, Panginoon. Hallelujah. Matagpuan, Panginoon, ang susi ng pagpapala na tanging ikaw lamang po ang makapagbibigay nito Opo, sa amin. Panginoon. Hallelujah. Minsan pa, O Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Opo, Panginoon. Hayaan mo umusbong, hayaan mong lumabong ito sa aming mga puso. Opo, Panginoon. Upang ito, O Diyos, ay amin po, Panginoong, maisabuhay, makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang amin po mga natututunan, Panginoon, sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Gawin mo po kaming marapat sa iyong harapan ngayong oras na ito. Minsan pa, O Diyos, salamat. Walang katapat na salita, kundi salamat, Panginoon, sa iyo. Opo, Panginoon. Ang papurihan ka namin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, ang pagpapala, Panginoon, ay ipagkakalob mo sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Opo, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat at katakilaan. Ito po ang isamod na langin sa pangalan ni Jesus. Akin po tinatawagan ang Pastor Ronnie para po sa pangwakas na pananalangin para po sa congregation at sa lahat po ng ating po mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Hallelujah. Pastor Ronnie. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, Panginoon. Amen. Amen. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, na sa napakagandang mensahe mo, Panginoon, na iyo pong inayatid ngayon sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinasalamin mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung ano ang buhay ng tao, Panginoon. Yes. Hallelujah. Lord, hallelujah. Kung aming iniisip, Panginoon, ang kayamanan dito sa mundo, Panginoon, kami na po, Panginoon, ang pinakakawawang tao, Panginoon. Yes. Ngunit salamat, Panginoon, ngayon pong araw na ito, Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Nahayag, Panginoon. Hallelujah.
ang tunay, Panginoon, ng layunin po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang makakilala sa iyo, Panginoon, ay higit sa lahat ng kayamanan, Panginoon. Yes, Hallelujah. Lord. Sa ibabaw ng mundo, Panginoon. Dahil, Amen. hallelujah, kung kami, Panginoon, hallelujah, ay pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Yes, Hallelujah. God. Yes, Yun ang Lord. pinakamasarap at yun ang pinakamimitipo namin, Panginoon, Yes, Lord. na kayamanan sa aming buhay, Yes, Panginoon. God. Hallelujah. O salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na nahayag po ngayong umaga, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Pinatunayan mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Para maipakita mo, Panginoon. Hallelujah. Sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kung nasaan, hallelujah, ang iyong kayamanan, ang aming kayamanan, ang iyong kayamanan, Panginoon, nandun naman sa iyo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. Yes. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang aming kayamanan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Aking pong linalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na bumiyaya pamuntang Australia, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Kung paano mo siya dinako sa lugar na ito, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ligtas, payapa, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ganun din po, Panginoon. Iatid mo, Panginoon, papunta sa Australia, Panginoon. Nagligtas, payapa, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes. At ingatan mo rin, Panginoon, ang kanyang sasakyan, Panginoon. Amen, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, at ngayon pong umaga, Panginoon. Hallelujah. Aking pong nilalapit, Panginoon, lahat po ng mga magulang na babae, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, hallelujah. Katulad ng sinabi mo, Panginoon, hallelujah, sinabi mo sa iyong salita, doon sa John 19:27, hallelujah, ipanakilala, Panginoon, hallelujah, ng pinakamamal mong apostol na si Juan, Panginoon, sinabi niya, narito ang iyong ina. Hallelujah. Doon pa lang, Panginoon, hallelujah, nakikita po namin, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay, Panginoon, especially ang aming mga magulang, Panginoon, Yes. nagsilang sa amin, Panginoon, Amen. dito sa ibabaw ng mundo, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hindi po lahat ng nagsisilang, Panginoon, hallelujah, ay nabubuhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, pag sila po ay nagsilang, hallelujah, kalahati ng kanilang buhay, Panginoon, ay nasa hukay na, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, at pagmamahal po nila sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak, Panginoon. Pinasasalamatan po ng lubusan. Una po kayo, Panginoon. Pangalawa, ang aming mga magulang, Panginoon, Yes. nagluwal sa amin sa mundong ito, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa ng mga gulang na narito, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo po sila ng kalakasan, bigyan mo po ng mahabang buhay, Panginoon, Yes, Lord. upang makita at Yes. maipakita sa kanilang mga anak kung gaano po sila kabuti, Yes. kung gaano po sila Yes. pinauportante sa kanilang buhay, kung paano po, Panginoon, hallelujah, napakahalaga, Panginoon, Yes. na sila ang aming naging magulang sa ibabaw ng mundo ito, Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Kung saan, Panginoon, hallelujah, dinadakila ka po namin, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, hallelujah. Kabataan, Panginoon, hallelujah. Kung ano man po ang kanilang minimiti sa kanilang buhay, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila, Amen. Panginoon. Naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, sa mga anak mo na patuloy, Panginoon, na sumusunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Nalulugod ka po sa kanila, Panginoon. Ganun din po sa hallelujah, sa mga magulang na lalaki, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Bigyan ng lakas, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, pangunahan niyo po sila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, mabait lalaki, Panginoon, lalo na, Panginoon, pag sinabi mo sa isang pamilya, Panginoon, hallelujah, magiging masaya kung sila, Panginoon, ay nasa iyong piling o nasa iyong pagalinga, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pong araw na ito, Panginoon, nilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang iyong abang lipin na ginamit mo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, hallelujah, pagkalooban ng kanyang pangangailangan at patuloy, Panginoon. Kayo po rin po, Panginoon, na patuloy na mataas Yes. sa kanyang buhay, Panginoon. Yes, God. Ganun din po, Panginoon, ang ginagamit mo sa mga pangunguna sa iyong mga gawain, Panginoon, especially, Panginoon, hallelujah,
sa mga song leader, Panginoon, nanunugtog, Panginoon. Ingatan niyo sila, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pong umaga, Panginoon, halap po namin, Panginoon. Hallelujah. Tagumpay ka sa amin, Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah, Yes. sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo papurit, pasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong umagang ito, narito po ang basbas ng Panginoon para sa kay Pastor Jerry. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy po kami, Panginoon, mananangan at patuloy po kaming sa iyo lamang, Panginoon. Aasa, O Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay. Ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ang gabay ng Panginoon, ang katagumpayan at higit sa lahat, ang kaaliwan, ang presensya ng Panginoon ay sumating lahat. Naglayin natin ito ngayon at kailanman. Amen at Amen.